Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga followers ko at viewers. Isa po dito si Ma'am Feli. Sa kanyang name doon nakita ko, Feli from Canada. Shout out po Ma'am Feli. Maraming salamat po. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake from Bacolod City, Negros Occidental, no? Bisaya po ako, Ilonggo, no? Hiligaynon. Maraming salamat po Ma'am Feli at iba pang nagko-comment sa video natin. Actually, first time ko namin nanood no, from Canada, no, kababayan natin. Ma'am, thank you talaga ma'am, no, sa inyong pag-comment sa pag-watch ng video natin. At sa iba pa, no, na nagwa-watch ng mga video vlogs natin, maraming salamat po, no, sa ating political journalism. Now, ano bang pag-usapan natin, no? Senator Bato de la Rosa magtatago na lang daw kung may warrant of arrest na siya sa ICC. Pero before, sabi niya daw, bring it on. Haharapin niya, walang takot, mapa-aresto daw siya para makasamahan niya si Tatay Digong doon sa detention cell ng ICC sa Hague, Netherlands. Ngayon, nagbago ang kanyang pananaw. Parang from matapang to medyo natatakot na, no? Iwan natin kung anong nangyari siya. O bigay ko sa inyo guys ang kanyang sagot, no? Sabi niya. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at mga critic natin dito sa channel natin, mga haters. Maraming salamat po sa inyong pananaw, no? Pag-watch ng video natin. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May napanood akong kaninang balita doon sa YouTube na nagbago daw ang stance ni Senator Bato. Sabi niya daw before, haharapin niya ang warrant of arrest, walang takot, mapa-aresto daw siya sa Interpol, sa police, no? Kasi para masamahan niya daw si Tatay Digong doon sa Hague, the Netherlands, sa detention facilities. Ngayon, nag-iba na. Kasi, sabi ni Senate President Chis Escudero, bigyan nila daw ng proteksyon si Senator Bato na hindi maaresto basta nandyan lang siya sa Senate, House of Senate. Hindi lang sa lumabas, safe siya dyan. Until such time na ma-exhaust niya lahat ng mga legal remedy sa kanyang kaso. Okay. Kaya may right bilang senador. Pero, sabi ni Senator Chis, hindi naman yun long term. Mga ilang weeks lang siguro or buwan. May mga kaso din ng mga senador na umalis, nagpa-aresto. Si former Senator Laila De Lima, 1 day lang nagstay doon. Si Senator Ping Lacson, ilang days lang. So, yun ang mga mga politiko ang dapat natin ibalik sa pwesto kasi matatapang sila, hindi nila ginagamit ang privilege sa Senate para magtago. Former Senator Laila De Lima nakulong 7 years, no? Ang kaso na-dismiss pa ng Supreme Court. Nako, lumabas, inosente siya for 7 years. Siya na perwisyo ni Tatay Digong at sa kanyang mga kasamahan, no? Kawawa naman talaga si Senator Laila De Lima, inosente pala si ma'am, no? Yun din ang gagamitin ni Senator Bato. Ang reason niya daw is very simple. Kung nahirapan daw ang mga anak ni Tatay Digong, ni President Rodrigo Duterte, mag-visit sa kanya, how much more siya, na hindi naman siya anak at kaibigan lang, close sila, no? So yun po ang kanyang reason bakit umiba na, magtago na lang daw siya until such time na malinis niya ang kanyang pangalan. Iwan ko lang. Pero ako sabihin ko lang, sundin niya rin, no? Kung may guts matapang siya, sumuko siya ng maayos. Kung may warrant of arrest siya, huwag sang matakot. Kasi nagpapakita lang yan na hindi pala siya matapang. Takot din pala siya. At saka tinatakbuhan niya ang kanyang kaso. Napakasama kasi elected official pa naman siya at tatakbo pa sa ng senador ngayon, no? This May 15, May 12 election, this year midterm election. So natatawa nga ako kasi nagpabago-bago na ang kanilang mga sinasabi before. Last year super tapang, sobra dinaig pa nila si Rambo. Ngayon, Diyos ko Lord,
natatakot, naduduwag, no? Iba nang sinasabi nila, no? Binabiolate na daw ang sovereignty ng Pilipinas kasi hinuli si Tatay Digong. How much more ang China na inaatake ang ating West Philippine Sea? Hindi ba yon violation? Pero hindi sila umiimik, no, kung ganun ang mga isyu. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Antabayanan natin ang mga development, no, sa mga balita, no, regarding sa politika dito sa Pilipinas. Napaka exciting at saka very colorful kung tignan natin at may matutunan pala tayo, no? Number 1, sa politika wala tayong permanent na kaibigan o kaaway. Number 2, wag natin abusuhin ang ating posisyon kasi temporaryo lang yon. Number 3, makilala talaga natin kung sino talaga ang tunay na politiko na gusto talaga magserbisyo ng ating bayan na walang korupsyon at totoo sa serbisyo. Yun lang po guys, kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo guys. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.